Nang pumasok ang anak ko sa silid ng hukuman, ninisyan siya ng aking manugang. Ngunit nang makita ako ng hukom na naglalakad sa likuran niya, huminto ito at nagbulong ng may pagtataka, "Bakit ka narito?" Ang buong silid ay natahimik habang ang aking manugang at ang mapagmataas niyang pamilya ay nagtinginan ng may matinding takot. Natutuwa ako na nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, ay like, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa akin sa mga komento kung saan mo pinapakinggan ang kwento ng aking paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo umabot. Ang ingay sa bulwagan ng korte ay kaagad na namatay nang pumasok si Hukom Samuel Martinez. Umupo siya sa pangunahing upuan at ang matatalim niyang mata ay sumuri sa silid. Nang tumingin siya kay Miguel, ang aking anak, nakakita ako ng kaunting awa sa kanyang tingin, ngunit pagkatapos ay natigilan siya at ipinako ang kanyang mga mata sa akin. Naramdaman ko ang pagkabigla sa tingin na iyon na para bang nakakita siya ng multo mula sa nakaraan. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa mesa ng depensa. Inilapag ko ang aking lumang portfolyo na gawa sa balat sa kahoy na ibabaw. Ang matalas na tunog ay umalingaw na parang isang deklarasyon ng digmaan. Hinila ko ang upuan at umupo sa tabi ni Miguel, naramdaman ko ang nanginginig na kamay ng aking anak sa ilalim ng akin. Ang silid ay nabalot sa katahimikan. Ang tanging tunog ay ang pagkaluskos ng panulat ng clerk sa papel. Si Hugo Martinez ay yumuko, malawak ang kanyang mga mata, at nawala ang kanyang karaniwang kaseryosohan. Gumalaw ang kanyang labi at sinabi niya, halos pabulong, bakit ka nagbalik dito? Ang tanong na iyon ay parang isang bugso ng malamig na hangin na humahagupit sa silid. Kumunot ang noo ni Jasmine at tumingin sa akin ng may pagdududa. Ang kanyang mga magulang ay nagbulungan sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng kawalang tiwala. Inangat ni Miguel ang kanyang ulo, naguguluhan ang tingin, ngunit mayroong marupok na kislap ng pag-asa. Sa pagkakita sa kanya ng ganoon, sumakit ang aking puso. Hindi niya alam. Walang sinuman sa silid na iyon ang nakaalam na hindi lang ako isang ina. Naging iba ako, isang taong kilala at tinatawag sa pangalan ng lahat sa Maynila. Mas mababa sa isang oras bago iyon, ang langit ng Maynila ay kulay abo at mabigat. Tumayo ako sa tabi ng kotse, maingat na tinutulungan si Miguel sa bawat hakbang. Ang kanyang mga hakbang ay nanginginig, hindi lamang dahil sa kahoy na saklay na sumusuporta sa kanyang bigat, kundi dahil din sa malamig na pagtingin ng mga taong nakatingin sa amin. Ang mga kampana ng simbahan sa kalapit na plaza ay tumunog ng malungkot, tumatama sa aking dibdib, at nagpapahayag ng isang malagim na araw. Mahigpit kong hawak ang lumang portfolyo na gawa sa balat, ang mga kupas na gilid nito ay nagpapaalala sa akin ng mga taon na lumipas. Hindi lamang ito naglalaman ng mga papel. Naglalaman ito ng dangal ng kinabukasan at ang mahinang pag-asa ng aking pamilya. Sa harap ng nakatayo at mapagmalaking hagdanan ng hukuman, isang maliit na pulutong ang nagtipon, ilang mausisa na kapitbahay, ilang reporter na may handang kamera. Nagbulungan sila, parang isang hindi mapakali na pulutong. Ito ang diborsyo ng mga Villaflor, bulong ng isang tao. Sinasabi nila na talagang masama. Kawawang anak. Narinig ko ito ng may nanlulumong puso, ngunit pinanatili kong malamig ang aking mukha, hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Pagkatapos, isang mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa likuran namin. Bumukas ang pinto at lumabas si Jasmine. Suot niya ang isang pulang damit, ang kulay ng pagsuway, na para bang sumisigaw sa mundo na siya ang panalo. Ang madilim na salamin sa mata ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha, ngunit hindi nito maitago ang mapagmataas na ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid ay sumunod sa kanya, matataas ang kanilang mga ulo, naglalakad na para bang hawak na nila ang tagumpay. Ang pagkakita sa kanila ay nagpasikmura sa akin. Hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan namin ni Miguel. Ang mga gabing walang tulog, ang mga araw ng pakikibaka upang panatilihin ang bahay na ito. Senyasan ko si Miguel na maglakad ng una at tahimik akong sumunod sa kanya. Ang aking anak, na dati ay isang malakas na lalaki, ngayon ay nakasandal sa mga saklay, ang kanyang likod ay nakayuko na para bang may dala siyang bigat ng mundo. Ang bawat hakbang niya ay parang isang kutsilyo sa aking puso. Gusto kong sumigaw, protektahan siya mula sa mga maawang tingin, ngunit mahigpit ko lang na hinawakan ang portfolyo at naglakad ng may pilit na kalmado.
Sa loob ng bulwagan ng korte, ang hangin ay makapal, ang amoy ng lumang kahoy ay humalo sa tensyon. Nakaupo na si Jasmine sa upuan ng akusado, nakakrus ang kanyang mga binti, ang kanyang matingkad na pulang takong ay tumatama sa sahig, bawat tapik ay parang isang panunuya. Nang pumasok si Miguel ng may hirap, ngumiti siya ng may paghamak at lumapit sa tenga ng kanyang ina, sapat lang kalakas upang marinig ng lahat. Tingnan mo, wala na siyang silbi kundi isang pilay na matanda. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo, ngunit kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang galit na sumabog. Ibinaba ni Miguel ang kanyang ulo, ang kanyang dibdib ay humihinga ng mabigat. Tahimik siyang umupo sa kahoy na upuan para sa nagrereklamo, mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga saklay na parabang iyon na ang kanyang huling suporta. Ang pagkakita sa aking anak na ganito ay nagpunit sa aking puso. Siya ang bata na isinakripisyo ko ang aking buong buhay, ang nagpangako na bubuo kami ng isang bahay kung saan walang sinuman ang makapagpapalaya sa amin. At ngayon, narito siya, hinamak ng mismong babae na nag-aangking nagmamahal sa kanya. Ang abogado ni Jasmine, si Atty. Juliana, ay tumayo at naglagay ng isang makapal na tumpok ng mga papel sa mesa. Ang kanyang mapagmataas na boses ay umalinggaw sa silid. Ipapamalas namin na ang asawa ng aking kliyente, si Miguel Villaflor, ay hindi na kayang tuparin ang kanyang mga tungkulin bilang isang asawa at isang ama. Ang bawat salita ay parang isang martilyo sa aking dibdib. Gusto kong tumayo, sumigaw na nagsisinungaling sila, na si Miguel ay ama pa rin, isang marangal na lalaki, kahit na hindi na malusog ang kanyang mga binti. Ngunit nanatili akong tahimik, naghihintay ng aking sandali. Ang makapal na hangin ng bulwagan ng korte ay nagbalik sa akin sa mga nakaraang araw. Mga taon na ang nakalipas, nang ang ginintuang araw ay bumabalot pa sa mga kalye, nakilala ng aking maliit na pamilya ang mapayapang mga araw. Ang aming maliit na bahay, bagaman mapagpakumbaba, ay palaging puno ng tawa. Naaalala ko ang mga hapon ng katapusan ng linggo na iyon nang si Miguel ay 7 taong gulang, tumatakbo sa bakuran na mailumang bola sa kanyang mga kamay, kumakanta ng malakas na mga awiting pink na itinuro ko sa kanya. Si Danny, ang aking asawa, ay isa pa ring taong pamilya noon, nakaupo sa beranda, naninigarilyo, pinapanood ang kanyang anak na naglalaro ng may tahimik na ngiti. Ngunit ang kapayapaang iyon, natuklasan ko kalaunan, ay walang iba kundi isang panandali ang panaginip. Isang gabi, nang ang aroma ng niluto kong karne ay nananatili pa rin sa kusina, ibinaba ni Danny ang kanyang kutsilyo at tinidor, nagyelo ang kanyang tingin. Loida, sabi niya sa isang monoton na boses na parabang nagbabasa ng isang anunsyo. Aalis na ako. May iba akong buhay. Tumayo ako roon, hawak ang sandok na tulala na parabang sinampal. Hindi siya tumingin sa akin, bumangon lang, kinuha ang maleta na nakaimpake na niya, at lumabas ng pinto. Isang kumikinang na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa labas. Sa loob, sa ilalim ng ilaw ng kalye, halos hindi ko makita ang isang babae, isang mayaman na balo, na kalaunan ay nalaman kong ninakaw ang lalaki ng aking buhay mula sa akin. Si Miguel, na 10 taong gulang noon, ay natigilan sa pintuan, malawak ang kanyang mga mata, pinapanood ang figura ng kanyang ama na nawawala. Ang tunog ng makina na humihina ay nag-iwan ng isang katahimikan na nagpabagsak sa aking kaluluwa. Nang gabing iyon, pagkatapos linisin ang mesa, na para bang walang nangyari, pumasok ako sa silid ni Miguel. Ang bata ay nakayakap sa ilalim ng kumot, ang kanyang balikat ay nanginginig sa tinatakpan na pag-iyak. Umupo ako sa tabi niya. Hinila ko siya sa aking mga bisig, ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako maaaring umiyak. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging isang bato upang ang aking anak ay mayroong kakapitan. Ma, bakit umalis si tatay? Tanong niya sa isang sirang boses. Niyakap ko lang siya ng mas mahigpit at bumulong. Hindi ko alam, anak, ngunit ipinapangako ko sa iyo na ikaw at ako ay laging magkasama. Tinupad ko ang pangako na iyon ng buong puso. Kahit na tuwing gabi kapag natutulog siya, ako ay magiging mag-isa sa kusina, nakatingin sa malinis na mga plato ng maisakit na tumatago sa akin. Ang mga sumunod na taon ay isang walang humpay na siklo. Sa umaga, gigising ako ng maaga, maghahanda ng almusal para kay Miguel, at ihatid siya sa paaralan sa aking lumang bisikleta. Sa araw, nagtatrabaho ako bilang isang clerk sa opisina, ang aking mga mata ay nakapako sa keyboard, nagche-check ng mga numero,
sinusubukang pigilan ang aking boss na mapansin ang maitim na bilog mula sa aking mga gabing walang tulog. Sa gabi, habang gumagawa ng takdang aralin si Miguel, upo ako sa mesa ng kainan, nakayuko sa mga aklat ng accounting ng ilang tindahan sa kapitbahay. May mga gabi ng malakas na ulan kung saan kami ni Miguel ay nagbabahagi ng sirang payong, naglalakad sa mga binahan na kalye upang makauwi. Sa aking mga damit na basang-basa at ang ginaw na tumatago sa aking mga buto, hinigpitan ko pa rin ang kamay ng aking anak at mumiti sa kanya. Mas malakas tayo kaysa sa ulan na ito, hindi ba? Si Miguel ay tatango at ang kanyang ngiti ang tanging liwanag sa madilim na mga araw na iyon. Hindi ko kailanman sinabi kay Miguel ang tungkol sa mga gabi na hindi ako natulog, nag-iisip tungkol sa tuition, renta o gamot. Minsan, nang may lagnat siya, kinailangan kong maghanap ng parmasya sa kalagitnaan ng gabi na may ilang barya lamang sa aking bulsa. Sa counter, binilang ko ang pera isa-isa. Ang aking puso ay lumubog sa pag-iisip na kailangang pumili sa pagitan ng gamot ng aking anak o ang pagkain para sa susunod na araw. Ngunit hindi ako sumuko. Sa tuwing titingnan ko si Miguel, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako maaaring bumagsak dahil siya ang dahilan ng aking pag-iral. Nang matanggap ni Miguel ang kanyang acceptance letter para sa electrical engineering, tumayo ako ng tahimik sa kusina, hawak ang papel, umiiyak ng walang kontrol. Ito ang unang pagkakataon sa mga taon na umiyak ako ng may kaligayahan. Ngunit ang kagalakan ay kaagad na naging pag-aalala. Ang kolehiyo ay hindi isang bagay na madali kong kayang bayaran. Tahimik, kinuha ko ang aking singsing sa kasal, ang huling alaala ng isang sirang kasal, mula sa lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang tanging bagay na maihalaga na natitira sa bahay. Dinala ko ito sa sanglaan, at ang panonood sa may-ari na tumimbang sa singsing ay nagpiga sa aking kaluluwa. Ma, hindi mo kailangang gawin iyon, sabi ni Miguel nang malaman niya, namumula ang kanyang mga mata. Maghahanap ako ng trabaho. Ako. Pinutol ko siya, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Kailangan mo lang mag-aral ng mabuti. Gusto kong gawin mo ang hindi ko nagawa. Niyakap ako ni Miguel, at sa unang pagkakataon naramdaman ko na hindi na siya isang bata na nangangailangan ng aking proteksyon. Hindi ako binigo ni Miguel. Pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap at pag-aaral, nagtayo siya ng isang 2 palapag na bahay sa labas ng Maynila. Nang ibigay niya sa akin ang mga susi, tumayo ako sa harap ng mga bagong dingding na iyon at umiyak. Ma, ipinangako ko sa iyo, sabi ni Miguel, nakangiti ng may boses na may humihikbi. Ito ang ating bahay. Walang sinuman ang makakapagpalaya sa atin ngayon. Niyakap ko siya, naramdaman sa kanyang katawan ang pawis, luha, at pag-ibig na inilagay niya sa bawat ladrilyo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na ginawa ko ang tamang bagay sa hindi pagsuko. Nang pakasalan ni Miguel si Jasmine, inakala ko na kumpleto na ang aking pamilya. Si Jasmine noon ay isang matamis na babae na may ngiti na kasing ganda ng mga bulaklak ng orange. Sa simula, pumapasok siya sa kusina kasama ko, masaya, at sinasabi sa akin ang kanyang mga plano sa hinaharap kasama si Miguel. Ma, gusto kong magkaroon ng maraming anak, kaya magkakaroon ka ng malaking pamilya ng mga apo, sabi niya sa akin minsan. At naniwala ako sa kanya. Akala ko natagpuan na kami ng kaligayahan. Nakita ko kung paano lumiwanag ang mga mata ni Miguel tuwing malapit si Jasmine, at tahimik akong nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng ganoong manugang. Ngunit ang trahedya ay dumating na parang isang bangungot. Isang electric shock sa lugar ng konstruksyon, isang pagkahulog mula sa mataas na scaffolding. Natanggap ko ang tawag sa hating gabi, ang nanginginig na boses ng foreman sa telepono. Ginang Villaflor, ang inyong Miguel, nagkaroon ng aksidente. Pumunta ka kaagad sa ospital. Tumakbo ako palabas ng bahay, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, walang sapin ang paa sa malamig na kalye. Nang dumating ako, ang imahe ni Miguel na walang kibo, nakabalot sa puting benda, ay nakaukit sa aking alaala. Nanatili ako roon sa tabi niya, pinapanood ang anak na naging haligi ng aming pamilya na naging kasing marupok ng isang bata. Nandito ako, Miguel, bumulong ako, hinawakan ang kanyang kamay. Ang nanay ay narito kasama mo. Ang mga sumunod na buwan ay isang kadena ng walang katapusang mga araw. Si Miguel ay dahan-dahang gumaling, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na kailanman naging katulad ng dati. Sinabi ng doktor na kailangan niyang mabuhay na may kahoy na saklay sa buong buhay niya.
Mula sa isang malakas, laging nakangiti at masalita na lalaki, si Miguel ay naging isang tahimik na anino. Mas kaunti siyang nagsalita at ang kanyang tingin ay madalas na puno ng kalungkutan. Sa tuwing nakikita ko siyang nakasandal sa kanyang mga saklay, kumukuha ng nag-aalangan na mga hakbang sa bakuran, naramdaman ko na para akong mayroong pumupunit sa aking puso. Nang bumalik si Miguel mula sa ospital, naramdaman ko na parang nagbago ang buong mundo. Ang dalawang palapag na bahay na itinayo ng aking anak ng mailabis na pagmamalaki, na dating puno ng tawa, ngayon ay kasing tahimik ng isang libingan. Inayos ko ang sala, ginawa itong espasyo sa ibaba upang mas madaling makakilos si Miguel. Sa tuwing titingnan ko ang simpleng kama na inihanda ko para sa kanya, sumasakit ang aking kaluluwa. Ang silid na iyon ay plinano ni Miguel at Jasmine bilang future playroom para sa kanilang mga anak, ngunit ngayon ito ay isang pansamantalang kanlungan lamang para sa isang lalaking nakikipaglaban sa kanyang sariling katawan. Sa unang ilang linggo, nagpanggap pa rin si Jasmine na isang tapat na asawa. Dadalhin niya sa kanya ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa kanyang silid, maingat na ihahatid ang kanyang gamot at ningiti pa kapag nagpapasalamat ako sa kanya. Gusto kong maniwala na mahal pa rin niya si Miguel na sinusubukan lang niyang umangkop sa bagong sitwasyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ko na ito ay lahat ng isang pagpapanggap. Ang pasensya ni Jasmine ay naubos sa bilis na nagpagulat sa akin. Isang maagang umaga, nang ang unang liwanag ay dumaan sa bintana, nakita ko si Miguel na nakaupo sa kanyang wheelchair, isang pambihirang kislap sa kanyang mga mata. "Ma, gusto kong pumunta sa hardin ngayon," sabi niya nang may boses na puno ng sigasig. "Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Maaari mo bang tawagan si Jasmine upang tulungan ako?" Tumango ako, nakahinga ng maluwag na makita ang aking anak na nakahanap ng isang maliit na dahilan para sa kagalakan. Pumunta ako sa kusina kung saan gumagawa ng kape si Jasmine, nakasuot na para bang naghahanda siyang lumabas. "Jasmine, gusto ni Miguel na pumunta sa hardin. Maaari mo bang tulungan ang iyong asawa ng kaunti?" Tanong ko, sinusubukan kong panatilihing banayad ang aking boses. Lumingon siya nang nakakunot ang noo at may inis na mukha. "Biyenan, marami akong gagawin," sagot niya sa isang malamig na tono. Hindi ba niya kayang pamahalaan ang kanyang sarili ng kaunti? Nang hindi naghihintay ng aking reaksyon, ibinato niya ang tasa ng kape sa mesa at umalis ng may galit, iniwan ako roon ng walang kibo. Bumalik ako sa silid at nakita ko si Miguel na nakatayo pa rin sa bintana, nakayuko ang kanyang tingin at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga gilid ng wheelchair. "Ma, wala na itong silbi. Kalimutan mo na," bulong niya nang halos hindi marinig. Gusto kong tumakbo pagkatapos ni Jasmine, sumigaw sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakita kay Miguel, naitulak ko lang ang kanyang upuan patungo sa hardin, pilit na ngumiti upang itago ang sakit na pumupunit sa akin sa loob. Ang mga pagkain ng pamilya, na dating pinakamainit na oras ng araw, ngayon ay naging isang mahirap na pagsubok. Sinubukan kong magluto ng mga pagkain gusto ni Miguel, tulad ng chili o homemade soup, umaasa na magdala ng kaunting kagalakan. Ngunit upo si Jasmine doon, halos hindi kumakain at pagkatapos ay ilalapag ang kanyang kubyertos, nagbubulungan na wala siyang gana. Naaalala ko pa kung paano niya pinuri ang aking stuffed bell peppers, kung paano siya tumawa at sinabing gusto niyang matutong lutuin ang mga ito para kay Miguel. Ngayon, sa halip, tiningnan niya ang kanyang asawa ng maihalatang inis, na para bang ang pagbabahagi ng mesa sa kanya ay isang sakripisyo. "Jasmine, masama ba ang pakiramdam mo?" Minsan ay tanong ko, sinusubukang panatilihin ang isang kalmadong kapaligiran. Nagkibit balikat lang siya at bumulong, hindi lang ako gutom. Ngunit alam ko nang mabuti na hindi ang pagkain ang nag-alis ng kanyang gana, kundi si Miguel at ang buong pamilya na ito. Minsan, habang dumadaan ako sa kusina upang kumuha ng tubig, narinig ko ang boses ni Jasmine sa bahagyang bukas na pinto. Nakikipag-usap siya sa telepono, mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng pagkalkula. "Huwag kang mag-alala, hanggat ang bahay ay nahati sa dalawa, magkakaroon tayo ng sapat na kapital upang magsimula muli." Natuod ako, ang aking puso ay mahigpit na para bang mayroong pumipiga dito. Ang bahay. Ang bahay na itinayo ni Miguel ng may pawis at luha. Ang bahay na ibinigay niya sa akin ang susi ng may pagmamalaki ng isang anak. Ngayon ito ay nagiging biktima sa kanyang plano. Gusto kong itulak ang pinto at harapin siya kaagad. Ngunit nagpigil ako.
Kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong protektahan si Miguel mula sa malupit na katotohanan na ito, kahit sa ngayon. Nagsimulang magbago si Jasmine sa labas, din ang simpleng mga damit mula sa nakaraan ay pinalitan ng mahal, masikip, kumikinang na mga damit. Ang kanyang lipstick ay mas matingkad, ang kanyang pabango ay napakalakas kaya kailangan kong buksan ang mga bintana sa tuwing dadaan siya. Madalas siyang lumabas sa gabi na may mga dahilan tulad ng isang reunion sa mga lumang kaibigan o paglabas upang mag-relax ng kaunti. Pinapanood ko siyang umalis, ang kanyang takong ay tumutunog ng malakas laban sa sahig at ang aking puso ay lumubog. Naaalala ko ang mga araw na hawak pa rin niya ang kamay ni Miguel, nakangiti ng maningning habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngayon, sa tuwing umalis siya, naramdaman ko na hindi lang niya iniiwan si Miguel, kundi pati na rin ang mga pangako na minsan ay nagtiwala ako sa kanya. Ang mga tsismis ng mga kapitbahay ay nagsimulang umabot sa akin. Isang hapon, habang bumibili ng gulay sa palengke, si Aling Tasing, ang karaniwang tindera, ay hinila ako sa braso at bumulong, "Loida, ayaw kong magsalita ng masama. Ngunit nitong huli ay nakikita ko ang iyong manugang na madalas kasama ang isang kakaibang lalaki sa kapehan sa kanto. Napakamapagmahal nila, tumatawa at nag-uusap na parang mag-asawa." Pilit akong ngumiti at nagpasalamat sa kanya, ngunit sa loob ko, ang hinala ay naging katiyakan na. Ayaw kong maniwala, ngunit ang mga piraso ay dahan-dahang magkasya. Si Jasmine ay hindi na ang babae na minsan kong itinuring na anak. Naging isang estranghero siya na may mga plano na hindi ko pa pinapangarap na harapin. Ang pinakamasama ay dumating isang gabi nang ang sakit ay nagpapahirap kay Miguel. Narinig ko siyang umungol ng mahina sa kanyang silid at tumawag sa isang mahinang boses, "Jasmine, maaari mo ba akong tulungan na masahe ang aking binti ng kaunti?" Masakit talaga. Tumayo ako sa labas ng pinto, umaasa para sa isang kilos ng pagmamahal mula sa aking manugang. Ngunit matalim na hinila ni Jasmine ang kamay ni Miguel, ang kanyang boses ay matalim na parang kutsilyo. "Hindi ako ang iyong nurse. Kung kailangan mo ng pangangalaga, umarkila ng isang tao upang alagaan ka." Tumayo ako roon, ang aking kamay ay nakakuyom sa doorknob, naramdaman na parabang may isang dagger ang ibinaon sa aking dibdib. Tumahimik si Miguel. Hindi siya sumagot, ngunit alam ko na ang mga salitang iyon ay lubos na nakasugat sa kanya. Ang bahay na minsan ay umaapaw sa tawa ngayon ay lumubog sa isang makapal na katahimikan. Tuwing gabi, umuupo ako sa beranda, nakikinig sa mga kuliglig, ang aking puso ay punit. Naisip ko ang mga araw na malusog pa si Miguel, kung kailan niyakap niya si Jasmine at sinabi, "Ma, natagpuan ko ang taong lalakad kasama ako sa natitirang bahagi ng aking buhay." Naniwala ako. Umaasa ako na si Jasmine ay magdadala ng kaligayahan sa aking anak. Ngunit ngayon, ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay namatay, nag-iwan lamang ng paghamak at pagkalkula. Sa tuwing titingnan ko si Miguel gamit ang kanyang kahoy na saklay at walang laman na tingin, naramdaman ko na nabigo ako, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang taong naniwala sa pag-ibig at katapatan. Isang kulay abo na hapon na may kalangitan na natatakpan ng ulap, kakalapag ko lang ng water pitcher sa mesa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, kasabay ng pag-click ng takong sa sahig. Pumasok si Jasmine, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Atchongi Juliana, na nakilala ko kaagad, isang dating kakilala mula sa aking mga araw sa korte, na ngayon ay bumalik ng may malamig at malayo na tingin. Si Juliana ay nakasuot ng isang perpektong itim na suit na may portfolio sa kanyang kamay, naglalakad ng maihangin ng kapangyarihan na tila nais na dominahin ang buong silid. Tiningnan ko siya, at ang aking puso ay nanginginig habang naaalala ko ang mga araw na nakaupo kami ng magkasama sa opisina ng batas, nagbabahagi ng mga pangarap tungkol sa hustisya. Ngayon, nasa kabilang panig siya, hindi man lang ako binabati na parabang ako ay isang estranghero. Si Jasmine, na nakasuot ng isang matingkad na asul na damit, ay umupo sa isang upuan nang hindi nag-aalangan na tingnan ako o si Miguel. Ang kapaligiran sa kusina ay naging matindi na parabang may bagyo na malapit ng sumabog. Itinulak ni Jasmine ang isang tumpok ng mga papel patungo kay Miguel, ang kanyang boses ay tuyo ng walang pahiwatig ng emosyon. "Pumirma ka rito. Maghihiwalay na tayo." Ayon sa batas, ang bahay na ito ay kailangang hatiin sa dalawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang saksak diretso sa puso. Tiningnan ko si Miguel.
Ang kanyang mukha na maputla na ay puti na ngayon na parang isang kumot na walang patak ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa na para bang sinusubukang kumapit sa kanyang huling pag-asa. Inilagay ko ang baso ng tubig sa mesa at sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses, kahit na sa loob ay kumakain ako ng galit. Sa anong batayan mo sinasabi na ang bahay na ito ay karaniwang pag-aari? Itinaas ni Jasmine ang kanyang baba nang may mukha na napakawalang hiya, kaya gusto kong tumalon mula sa aking upuan. Kami ay legal na kasal. Ang lahat ng mga pag-aari na nakuha sa panahon ng kasal ay hinahati sa kalahati. Hindi mo ba alam ang batas? Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal sa mukha, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa mga taon ng pawis at luha na inilagay ni Miguel sa pagtatayo ng bahay na ito. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang aking galit at sumagot sa isang matatag na boses, "Mali ka, Jasmine. Ang bahay na ito ay sariling pag-aari ni Miguel. Ito ay binili at nasa kanyang pangalan bago pa kayo ikasal. Sa legal, wala kang karapatan dito." Ang kapaligiran sa silid ay nagyelo. Inangat ni Miguel ang kanyang ulo, at sa kanyang desperado na mga mata ay lumitaw ang isang kislap ng pag-asa. Si Juliana, na nakaupo sa tabi ni Jasmine, ay namagitan ng may boses na kasing talas ng kutsilyo. Ginang Villaflor, sa batas ng kasal sa bansang ito. Mayroong mga sugnay na nagpapahintulot sa hiwalay na pag-aari na isaalang-alang bilang pag-aari ng mag-asawa pagkatapos ng ilang taon ng pagsasama. Dapat kang maging maingat sa iyong sinasabi. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang dating umuupo kasama ko sa matinding mga pagsubok. Ang dating tumawag sa akin na Loida ng may paggalang. Ngayon ay nakita niya ako bilang isang kaaway. Sinagot ko siya salita sa salita. "Juliana, alam ko ang batas ng mas mahusay kaysa sa sinuman dito." Ang silid ay nalubog sa ganap na katahimikan. At pagkatapos ay tumingin sa akin si Miguel, nagulat, nang may kislap ng pagmamalaki na hindi ko nakita sa kanya mula nang umalis siya sa ospital. Ngunit hindi titigil si Jasmine. Tumalon siya, sumisigaw sa isang matinis na boses. "Wala akong pakialam kung sino ka dati. Gusto ko lang makawala sa pabigat na ito. Wala na siyang silbi at mayroon pa akong kinabukasan sa harapan ko." Ang mga salitang iyon ay bumagsak kay Miguel na parang isang martilyo. Umupo siya doon ng tahimik, nanginginig ang kanyang mga balikat, ang kanyang boses ay sirang-sira. "Jasmine, talagang iniisip mo ba iyon?" Umiwas siya ng tingin, hindi sumasagot, at ang kanyang katahimikan ay mas malupit kaysa sa anumang salita. Naramdaman ko na para bang napupunit ang aking puso. Si Miguel, ang aking anak, ang pagmamalaki ng aking buhay, ngayon ay tinatawag na pabigat ng babaeng minahal niya. Gusto kong tumakbo kay Jasmine, sampalin siya, sumigaw na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig ng aking anak, ngunit tumayo lang ako roon, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan, nakikipaglaban upang hindi bumagsak. Tumayo si Juliana at inilabas si Jasmine ang bahay, iniwan ang petisyon ng diborsyo sa mesa na parang isang pilat na hindi kailanman mabubura. Bumagsak ang pinto at kami ni Miguel ay naiwan sa isang katahimikan na parang kamatayan. Nagsimula akong maglinis ng mga pinggan, sinusubukang gumawa ng isang bagay, upang hindi ko na kailangang harapin ang sakit na dumudurog sa aking dibdib. Ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig ng labis, kaya natapos ko ang pagsira ng isang porselana na mangkok. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw ng malungkot na parang ang aking puso sa sandaling iyon. Nakaupo pa rin si Miguel ng walang kibo, ang kanyang walang laman na tingin ay nakapako sa mga papel ng diborsyo. "Ma," bulong niya sa isang mahinang boses. Ano ang ginawa ko upang magbago siya ng ganito? Hindi ako sumagot kaagad. Umupo lang ako sa tabi niya at inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. "Wala kang ginawang masama," sabi ko, ang aking boses ay nasasakal. "Siya ang mali, hindi ikaw." Ngunit sa kaibuturan, alam ko na ang katotohanan ay mas masakit pa. Hindi lang gusto ni Jasmine na umalis kay Miguel. Gusto niyang kunin ang lahat ng itinayo namin. Ang bahay na ito, kung saan inilagay ni Miguel ang kanyang pawis at luha upang itayo ito, ngayon ay naging target ng kanyang malamig na plano. Naisip ko ang mga araw na naglalakad kami sa binahan na kalye, ang singsing sa kasal na ibinenta ko upang suportahan ang pangarap ni Miguel, ng kanyang pangako na bigyan ako ng isang bahay kung saan walang sinuman ang makapagpapalaya sa amin. Ngayon, lahat ng iyon ay nasa panganib,
hindi dahil sa isang estranghero, kundi dahil sa mismong taong tinawag ni Miguel na kanyang asawa. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa beranda, nakikinig sa mga insekto sa dilim. Ang malamig na hangin ay humihip, ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Alam ko na ang totoong bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa mga araw pagkatapos na mailapag ang mga papel ng diborsyo sa mesa, ang hangin sa bahay ay naging napakabigat kaya parang dinudurog nito ang aking dibdib. Ang bawat sulok ng bahay, mula sa kahoy na mesa kung saan kami tumawa dati hanggang sa pasilyo, kung saan naglakad ng matatag si Miguel, ngayon ay napuno lamang ng nagielo na katahimikan. Tiningnan ko si Miguel, ang aking anak, kumakain ng kanyang hapunan ng tahimik, ang kanyang mga kamay ay mabagal habang nagdadala ng maliliit na kagat sa kanyang bibig. Wala siyang sinabi, yumuko lang ang kanyang ulo, ang kanyang paayat na likod ay nagbigay ng mahabang anino sa sahig habang bumalik siya sa kanyang silid gamit ang kanyang mga saklay. Gusto kong tumakbo pagkatapos niya, yakapin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, ngunit alam ko na ang mga salitang iyon ng aliw ay magiging parang dumadaan na hangin, hindi kayang kalmahin ang kanyang sakit. Nang gabing iyon, nagpalipat-lipat ako sa kama, hindi makatulog. Ang mahinang liwanag ng buwan ay sumasala sa bintana, naglalabas ng mahihinang linya sa kisam. Naisip ko si Miguel, ang lahat ng taon na ginugol namin ng magkasama, ng pangako na ginawa ko sa sarili ko na protektahan siya mula sa lahat ng pinsala. Ngunit ngayon, ang taong pinakamamahal niya ang pumupunit sa kanyang puso. Naramdaman kong walang magawa na para bang lahat ng aking mga taon ng pakikibaka ay walang silbi. Sa wakas, nauuhaw, bumangon ako, nagsuot ng magaan na jacket, at naglakad patungo sa kusina. Habang dumadaan ako sa silid ni Jasmine at Sarah, ang aking maliit na apo, narinig ko ang isang bulong. Ang malamig na boses ni Jasmine ay tumago sa kahoy na pinto na parang isang kutsilyo. Sarah, makinig ka ng mabuti. Bukas sa korte, kung magtanong ang hukom, kailangan mong sabihin na hindi na kayang alagaan ka ng iyong tatay. Kailangan mong sabihin, ayaw mong makasama ang isang taong may sakit. Naiintindihan mo? Ang mga salitang iyon ay parang isang dagger diretso sa aking puso. Tumayo ako ng tahimik, mahigpit na nakahawak ang aking kamay sa baso, halos mahulog ito. Ang boses ni Sarah ay sumagot ng mahina at humihikbi. Pero ayaw kong magsinungaling, mamahal na mahal ko si tatay. Nanginginig ang kanyang boses na para bang sinusubukan niyang kumapit sa kaunting pag-ibig na natitira sa kanyang inosenteng puso. Mabangis na sumagot si Jasmine ng walang pasensya. Kung hindi ka susunod sa akin, mawawala sa atin ang lahat. Gusto mo bang mamuhay ng miserable, kasama ang lola mong mahirap at ang tatay mong lumpo? Nandoon ako, mahigpit ang aking puso, naramdaman na para bang mayroong dumudurog sa aking dibdib, nanginginig ang baso sa aking kamay, umaapaw ang tubig. Si Jasmine, na minsan kong itinuring na anak, ngayon ay pinipilit ang kanyang sariling 8 taong gulang na anak na magsinungaling, na ipagkanulo ang kanyang sariling ama. Ang galit ay kumonsumo sa akin, ngunit kasama nito ang isang hindi mailarawan na kalungkutan. Si Sarah, ang aking apo, na mahal ko na parang sarili kong dugo, ay itinutulak ng kanyang ina sa isang malupit na pagpili. Tahimik, umatras ako. Bumalik ako sa aking silid bago nila ako matuklasan. Nakaupo sa kama, tinakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay, sinusubukang pigilan ang mga luha na dumadaloy. Naisip ko si Miguel, kung paano niya dinala si Sarah sa kanyang mga balikat, tumatawa habang itinuturo niya ang mga bituin sa kalangitan. Lola, gusto kong maging isang astronaut. Kumislap ang mga mata ni Sarah. Niyakap siya ni Miguel at bumulong, magagawa mo iyan, honey. Naniniwala sa iyo ang iyong tatay. Ngayon, gusto ni Jasmine na kunin ang pag-ibig na iyon, gawing isang piraso si Sarah sa kanyang plano. Hindi ko ito papayagan. Hindi ko hahayaan na lumaki ang aking apo na may mga arali ng kasinungalingan at kalupitan. Kinabukasan, sa sandaling sumikat ang araw, gumising ako ng maaga, naghanda ng almusal tulad ng dati. Tulog pa si Miguel, maputla ang kanyang mukha, nakalubog ang kanyang mga mata mula sa napakaraming gabing walang tulog. Pinanood ko siya sa pamamagitan ng lamat sa pinto, at ang sakit ay pumunit sa akin. Ngunit alam ko na sa araw na iyon, kailangan kong kumilos, hindi lang para kay Miguel, kundi para kay Sarah din. Tinawag ko ang bata sa likod bahay kung saan ang puno ng orange na puno ng prutas ay nagpapabango sa hangin. Lumabas si Sarah na may mapupulang mata,
ang kanyang asul na damit ay may mansa na para bang umiyak siya buong gabi. Umupo ako sa kahoy na bangko at hinila siya upang umupo sa tabi ko. Anak, sabi ko sa isang malambot na boses. Kagabi, narinig ko ang usapan ninyo ng iyong nanay. Takot na takot ka, hindi ba? Tumingin sa akin si Sarah, nanginginig ang kanyang mga labi, at bigla siyang umiyak, mahigpit akong niyakap. Lola, ayaw kong gawin iyon. Humikbi siya. Ang kanyang pag-iyak ay pumunit sa aking kaluluwa. Ayaw kong umalis kay tatay. Ayaw kong magsinungaling. Gusto ko lang makasama si tatay at ikaw. Niyakap ko siya ng mahigpit, naramdaman ang kanyang maliit na balikat na nanginginig sa aking mga braso. Tahimik na tumulo ang aking mga luha, ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Huwag kang matakot, Sarah. Narito ang iyong lola. Hindi mo kailangang magsinungaling sa sinuman. Ang katotohanan ang aming pinakamakapangyarihang sandata. Tandaan mo iyan. Itinaas ni Sarah ang kanyang mukha, ang kanyang malinaw na mga mata na puno ng luha, tumingin sa akin ng mariin. Pero sabi ni Mama, kung hindi ko gagawin ang gusto niya, hindi niya ako papayagan na makita si tatay, bulong niya ng may takot. Pinunasan ko ang kanyang mga luha, sumasakit ang aking puso, ngunit puno ng determinasyon. Mali ang iyong mama, sabi ko ng may katiyakan. Walang sinuman ang makakakuha sa iyo mula sa iyong tatay o sa iyong lola. Ipinapangako ko sa iyo, malalampasan natin ito, tulad ng paglampas namin ni tatay mo sa napakaraming paghihirap. Tumango si Sarah, hinawakan ang aking kamay, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagong lakas na nagising sa akin. Nakikipaglaban ako hindi lang para kay Miguel, kundi para kay Sarah, din upang hindi siya lumaki na napapalibutan ng panlilinlang at takot. Pagkatapos ng gabing iyon, narinig ko ang usapan ni Jasmine at Sarah. Ang aking puso ay nasunog sa apoy ng galit at sakit. Hindi ko maaaring hayaan na gawing paw ng aking manugang ang aking apo sa kanyang malupit na plano. Ngunit alam ko na ang masakit na mga salita o direktang komprontasyon ay hindi sapat upang protektahan si Miguel at Sarah. Kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng isang katotohanan na kasing talas upang sirain ang baluti na itinayo ni Jasmine. At ganoon ko napagpasyahan na pumunta sa isang dating kakilala mula sa isang buhay na inakala kong inilibing ko, si Robert Medina, isang bihasang private investigator na minsan ay naging aking kaalyado sa mga araw na ako mismo ay humarap sa mga korte. Ang opisina ni Robert ay nakatago sa isang maliit na eskinita sa Maynila, kung saan ang amoy ng lumang tabako ay humalo sa hindi masabi na mga lihim. Ang silid ay maliit, sinindihan lamang ng isang lumang desk lamp, puno ng dilaw na mga folder at itim at puting mga larawan. Nang itulak ko ang pinto at pumasok, nakaupo si Robert sa likod ng mesa, ay hawak na kalahating sigarilyo sa kanyang kamay. Nang makita niya ako, tumalon siya, malawak ang kanyang mga mata sa pagtataka. Loida, bulalas niya sa isang boses na mula sa usok. Diyos ko, gaano nakatagal? Akala ko ay tuluyan ka nang nagretiro. Ngumiti ako ng malamig, kahit na sa loob ay naramdaman ko ang isang mapurol na sakit. Ang aking nakaraang buhay, ang mga araw na tinawag nila akong reyna ng batas, ngayon ay isang malayo na alaala lamang. Ngunit ngayon, kailangan kong bumalik dito, para sa aking anak at apo. Umupo ako sa kahoy na upuan sa tapat ni Robert at sinabi sa kanya sa malawak na mga stroke ang kwento ni Miguel, ang aksidente, ang pagbabago kay Jasmine, ang kaso ng diborsyo, at ang plano na pilitin si Sarah na magsinungaling. Si Robert ay nakinig ng tahimik, tumango, ang kanyang tingin ay matalas muli na parang isang lumang lobo na naamoy ang kanyang biktima. Naiintindihan ko, sabi niya sa isang mababang tono. Iwan mo na sa akin, ngunit maging handa ka, Loida. Minsan mas masakit ang katotohanan kaysa sa hinala. Tumango ako ng matatag, kinuyom ang aking mga kamay. Handa ako, Robert. Kailangan ko lang ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Pagkaraan ng ilang araw, nakipagkita sa akin si Robert sa isang maliit, malungkot na kapehan sa labas. Nang dumating ako, nakaupo na siya sa isang liblib na sulok, may isang tasa ng itim na kape sa harap niya at isang manipis na folder sa mesa. Itinulak niya ang folder patungo sa akin nang hindi nagsasabi ng anumang salita. Binuksan ko ito at naramdaman ang pagtigil ng aking puso. Ang mga larawan sa loob ay malinaw.
Si Jasmine sa isang kapansin-pansing pulang damit na nakaakbay sa isang malaki at eleganteng lalaki na lumalabas mula sa isang marangyang hotel sa Makati. Nakangiti siya ng maningning, ang kanyang mga mata ay kumikinang, malayo sa malamig, mapait na mukha na ipinapakita niya kay Miguel. Kinuha ko ang mga larawan ng nanginginig ang aking mga kamay, naramdaman na para bang may ibinuhos na yelo sa aking dibdib. Ang pangalan niya ay William Ramos, bulong ni Robert sa isang seryosong boses. Isang real estate mogul na kilala sa pag-akit sa mga babae na may mga ari-arian upang kunin ang kanilang mga pag-aari kalaunan. Mayroon siyang hukbo ng mga abogado at makapangyarihang koneksyon na tumatakip sa lahat. Tiningnan ko ang isang larawan kung saan si Jasmine ay nakasuot ng isang kumikinang na pulseras na hindi ko pa nakita. Hindi ito isang fling, patuloy ni Robert. Sinusundo niya siya, binabayaran ang lahat ng kanyang mga bill, mula sa mararangyang restaurant hanggang sa mamahaling mga damit. Pinaghihinalaan ko na ito ay isang kinakalkula na plano, Loida. Gusto niya ang bahay ni Miguel at si William ang nasa likod nito. Ang aking puso ay napuno ng sakit at galit. Habang si Miguel ay nakikipaglaban-laban sa bawat pulikat ng sakit, sinusubukang kumuha ng mga hakbang gamit ang kanyang nasira na mga binti. Si Jasmine, ang asawa na mahal niya, ay nag-i-enjoy kasama ang ibang lalaki. Nagpaplano na kunin ang bahay na itinayo ng aking anak sa buong buhay niya. Naisip ko ang mga gabi na nakatingin si Miguel sa bintana nang may walang laman na mga mata at gusto kong sumigaw laban sa sobrang kawalang katarungan. Gaano na siya kalayo sa kanya? Tanong ko, ang aking boses ay sirang-sira sa pinigilan na galit. Bumuntong hininga si Robert at umiling. Napakalayo, Loida. Nakahanap ako ng mga resibo ng hotel, mga tiket sa eroplano, at maging mga bank transfer mula sa account ni William patungo sa kanya. Hindi lang ito isang romansa. Ito ay isang negosyo. Binayaran ko si Robert, hiniling sa kanya na patuloy na magbantay. Kailangan ko ng lahat ng patunay na makukuha ko, gaano man ito kaliit, sabi ko sa kanya sa isang matatag na boses. Tumango si Robert nang may tingin na puno ng pag-unawa. Ikaw pa rin ang Loida na kilala ko, sabi niya. Matigas na parang bakal, ngunit mag-ingat ka, hindi madaling harapin si William. Ngumiti ako ng malamig, ngunit sa kaibuturan, alam ko na wala akong ibang pagpipilian. Hindi lang ito isang diborsyo. Ito ay isang labanan upang protektahan ang aking pamilya. Nang gabing iyon, itinago ko ang envelope na may mga larawan sa nakalock na drawer ng aking silid. Ayaw kong makita ni Miguel ang mga ito. Ayaw kong harapin niya ang katotohanan na ipinagkanulo siya ng kanyang asawa ng napakabastos. Si Miguel ay nagdusa na ng sapat, ang aksidente, ang mga insulto ni Jasmine, ang maawang tingin mula sa mga tao. Hindi ko maaaring hayaan na ang isa pang saksak ay sirain ang kanyang puso. Sa hapunan, lumabas si Jasmine na nakasuot ng marangya tulad ng dati. Umupo siya sa mesa at napakanatural na nagmungkahi. Ma, sa tingin ko dapat nating ibenta ang bahay na ito at lumipat sa isang mas komportable, marangyang apartment. Nakakabagot na tumira rito, hindi mo ba iniisip? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata ng may matinding lamig. Ang bahay na ito ay resulta ng pagsisikap ni Miguel, sabi ko sa isang kalmado, ngunit matalas na boses, hindi ito isang bagay na maaari mong ibenta ng biglaan. Napahigpit ang labi ni Jasmine na para bang gusto niyang sumagot, ngunit nanatili siyang tahimik at nagsimulang maghain ng pagkain kay Sarah. Tiningnan ko si Sarah at nakita ko ang kanyang maliliit na mata na umiiwas sa akin, at naramdaman ko ang isang matalim na sakit sa aking dibdib. Alam niya ng labis, ngunit napakabata niya upang dalhin ang bigat na iyon. Sa pagkakita sa kanya, isang bagong lakas ang ipinanganak sa akin, hindi lamang upang protektahan si Miguel, kundi upang protektahan din ang kawalang kasalanan ni Sarah mula sa mga pilat na sinusubukan ng kanyang ina na iwanan sa kanya. Ang umaga ng unang pagdinig, umuulan ng bahagya. Ang mga patak ay bumagsak ng baluktot na parang sarili kong mga luha. Tinulungan ko si Miguel na lumabas ng lumang kotse. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi lamang dahil sa kahoy na saklay, kundi dahil din sa hindi nakikita na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay nakalubog mula sa mga gabing walang tulog, ngunit binigyan niya pa rin ako ng mahinang ngiti upang hindi ako mag-alala. Ma, okay lang ako, sabi niya, kahit na nanginginig ang kanyang boses, at alam ko na sinusubukan niyang itago ang sakit. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, sinusubukang ipasa ang ilan sa aking lakas,
kahit nasa loob ang aking puso ay sumasakit, iniisip ang darating. Sa kabilang panig ng hukuman, isang marangyang kotse ang sumigaw upang huminto. Buong pagmamalaki na lumabas si Jasmine na nakasuot ng isang kumikinang na esmeralda berde na damit, isang matagumpay na ngiti sa kanyang labi na parabang sigurado na ang tagumpay. Ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid ay sumunod, tumatawa at nag-uusap ng malakas na parabang pupunta sila sa isang party sa halip na isang pagsubok. Sa pagkakita dito, sumikmura ang aking tiyan. Hindi nila naiintindihan ang mga taon ng sakripisyo ni Miguel upang itayo ang bahay na ito. Hindi nila nakita ang mga gabing walang tulog na ginugol ko sa pagprotekta sa aking pamilya. Para sa kanila, ito ay isang laro at si Miguel ang madaling biktima. Sa loob ng bulwagan ng korte, ang hangin ay makapal sa amoy ng lumang kahoy at tensyon. Umupo si Miguel sa plaintiff's bench, mahigpit na nakahawak sa kanyang saklay, ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig na para bang gustong tumakas sa lahat ng mga mata. Tumayo ako sa likuran niya ng tahimik, naghihintay ng aking sandali. Umupo si Jasmine sa upuan ng akusado, nakakrus ang kanyang mga binti, ang kanyang takong ay tumatama sa sahig. Bawat tapik ay isang panunuya. Tiningnan niya si Miguel ang malamig ng walang pahiwatig ng emosyon na para bang hindi na siya ang kanyang asawa. Si Attorney Juliana, ang abogado ni Jasmine, ay tumayo. Ang kanyang matatag na boses ay umalinggaw sa buong silid. Kagalang-galang, ang aking kliyente, si Ginang Jasmine Reyes, ay kinailangan na magtiis ng isang hindi mapanatili na buhay kasama ang isang may kapansanan na asawa sa loob ng maraming taon. Si Ginoong Miguel Villaflor ay hindi na makapagtrabaho. Wala siyang kalusugan upang gampanan ang papel ng isang asawa at ama. Humihiling kami ng diborsyo at ang paghati ng mga assets, kasama ang kalahati ng halaga ng bahay na ibinahagi nila sa panahon ng kanilang pagsasama. Ang bawat salita na sinabi niya ay parang isang saksak sa aking puso. Gusto kong tumayo, sumigaw na binabaluktot nila ang katotohanan, ngunit nagpigil ako, mahigpit na nakahawak sa lumang portfolyo na gawa sa balat. Tumango si Jasmine at nagdagdag ng isang nakalalasong parirala, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Wala na siyang silbi kundi isang pabigat. Karapat-dapat ako ng isang mas mahusay na buhay, hindi ang pagsisilbi sa isang taong walang halaga. Ang mga salitang iyon ay isang direktang suntok kay Miguel. Sinubukan niyang tumayo, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakasandal sa kanyang mga saklay, ang kanyang boses ay sirang-sira sa emosyon. Maaari ko pa ring alagaan ang aking anak. Ako pa rin ang tatay ni Sarah. Ngunit nagsara ang kanyang lalamunan, hindi natapos ang pangungusap. Namula ang kanyang mukha. Tumulo ang pawis sa kanyang noo, at nakita ko ang kanyang mga mata na napuno ng luha, na para bang ang lahat ng lakas na natitira sa kanya ay gumuho. Ang mapang-uyam na tawa ni Jasmine ay sumabog, malupit, nagielo. Tingnan mo ang sarili mo, Miguel. Hindi ka man lang makatayo. Sino sa tingin mo ang aalagaan mo? Ang buong silid ay nagbulungan. Ang maawang tingin ay nakapako sa aking anak. Naramdaman ko na napupunit ang aking puso. Si Miguel, ang anak, na minsan ay ang aking pagmamalaki, ngayon ay hinamak sa harap ng lahat, tinawag na walang silbi ng babaeng nag-aangking nagmamahal sa kanya. Ang mga skill ng hustisya ay tila tumitiklop pabor kay Jasmine, at alam ko na kung hindi ako kikilos, ang lahat ng isinakripisyo ni Miguel ay mawawala. Sa sandaling iyon, tumayo ako. Kalmado akong naglakad patungo sa mesa ng depensa. Binuksan ko ang lumang portfolyo na gawa sa balat. Ang tunog ng zipper ay umalinggaw ng matalim sa tahimik na silid. Inilagay ko ito sa mesa. Hinila ko ang isang upuan sa tabi ni Miguel, naramdaman ang nagulat na tingin ng aking anak. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tumayo ako. Ang aking boses, malinaw at matatag, ay umalinggaw. Mula sa sandaling ito, ako, si Loida Villaflor, ang magiging legal na kinatawan ng aking anak, si Ginoong Miguel Villaflor. Ang buong silid ay natahimik na para bang tumigil ang oras. Si Juliana ay natigilan, ang kanyang mga mata ay malawak sa pagtataka. Si Jasmine ay nakatingin sa akin, nakanganga ang kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namutla na para bang nakakita siya ng multo mula sa nakaraan. Ang mas matatandang tao sa silid ay nagsimulang magbulungan. Mayroong bumulong, Loida Villaflor, baka siya nga. Naramdaman ko ang pagkalat ng alon ng pagtataka,
ngunit nanatili akong nakapako ang aking mga mata kay Hukom Martinez na hindi inaalis ang kanyang mga mata sa akin. Marahang kumatok ang hukom sa kanyang gavel, nanginginig ang kanyang boses, puno ng pagdududa at paggalang. Ginang Loida Villaflor, baka ikaw nga ang reyna ng batas? Ang tanong na iyon ay humagupit sa silid na parang isang hangin, nagpapalabas ng isang pangkalahatang bulong. Tumingin sa akin si Miguel, basa ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala na para bang sa unang pagkakataon ay natuklasan niya na ang kanyang ina ay hindi lang isang ina. Ang matatanda na naroroon ay nagsimulang tumango, nagbubulungan sa kanilang sarili tungkol sa mga kwento ng nakaraan, tungkol sa babaeng minsan ay nagpatigil sa mga karibal na abogado. Tumango ako, matatag ang aking boses. Kagalang-galang, hindi ako kailanman tumigil sa paniniwala sa hustisya. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para sa hukom, kundi para sa akin din, para kay Miguel, at para sa mga tumingin sa akin ng maihalong kuryosidad at paggalang. Naramdaman ko ang lakas ng mga nakaraang araw na nagising sa loob ko, na para bang ang apoy na inakala kong matagal nang namatay ay muling sumisindi. Tiningnan ko si Jasmine at nakita ko siyang napaurong. Ang matagumpay na ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Si Juliana, na minsan ay kaibigan ko, ay yumuko ang kanyang ulo na para bang alam niya na humaharap siya sa isang kalaban na hindi niya maaaring maliitin. Sa susunod na pagdinig, ang kapaligiran sa bulwagan ng korte ay kasing tindi ng isang lubid na malapit ng maputol. Ang silid ay siksikan. Ang mga reporter ay maihandang panulat, ang mga mausisa na kapitbahay, lahat ay nakuha ng balita na nagbalik ang reyna ng batas, isang tsismis na kumalat na parang wildfire sa buong Maynila. Naglakad ako habang hawak ang kamay ni Miguel, naramdaman ang nanginginig na kamay ng aking anak na humawak sa aking braso. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang pagod na mga mata ay sumikat ang isang kislap ng pag-asa. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay, nais kong sabihin sa kanya na nandyan ako, at hindi ko hahayaan na kunin ng sinuman ang nararapat sa kanya. Nakaupo si Jasmine sa defendant's bench, nakasuot ng kanyang karaniwang kagandahan, kahit na ang kanyang karaniwang ngiti ay wala na ang parehong ningning. Sa tabi niya, si Atty. Juliana, ang kanyang abogado, ay mukhang tensyonado, mahigpit na nakahawak sa isang tumpok ng mga dokumento na para bang iyon na ang kanyang huling resort. Ang pamilya ni Jasmine, ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid, ay sumakop sa bench sa likuran, ngunit ang kanilang tawa at malakas na komento mula sa nakaraang araw ay naglaho, pinalitan ng nerbiyos at nagbubulungan ng mga tingin. Alam ko na naramdaman din nila na ang agos ay nagbabago, kahit na hindi pa nila naiintindihan kung ano ang darating. Pumasok si Hukom Martinez nang may karaniwang solemnidad. Senyasan niya ako na magsimula. Tumayo ako, binuksan ang aking lumang portfolyo na gawa sa balat, at kumuha ng isang paket ng maingat na inayos na mga dokumento. Kagalang-galang, sabi ko sa isang malinaw, matatag na boses, ipinapakita ko bilang unang patunay ang mga dokumento ng ari-arian para sa bahay na matatagpuan sa labas ng Maynila. Lahat ng mga record ay malinaw na nagpapahiwatig na ang bahay na ito ay binili ni at nasa pangalan ng aking anak na si Miguel Villaflor 2 taon bago siya ikasal kay Ginang Jasmine Reyes. Inilagay ko ang mga papel sa mesa isa-isa na parang naglalagay ng mga ladrilyo upang magtayo ng isang pader ng katotohanan. Kinuha ng clerk ng korte ang mga dokumento. Sinuri niya ang mga ito ng detalyado at tumango, kinumpirma ang kanilang pagiging authentic. Tiningnan ang mga ito ni Hukom Martinez. Tumango siya, din, at isang bahagyang kilos ng pag-apruba ang tumakas sa kanyang matalas na tingin. Ang silid ay sumabog sa mga bulungan, ang mga chismis ay kumalat na parang isang alon. Ang mukha ng mga magulang ni Jasmine ay namutla. Yumuko ang kanyang kapatid, at kinuyom ni Jasmine ang kanyang mga kamao, kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang kanyang galit. Kaagad na tumayo si Juliana. Ang kanyang boses ay sinubukan pa ring maging matatag, kahit na nanginginig na ito. Kagalang-galang, bagaman ang bahay ay maaaring isaalang-alang na hiwalay na pag-aari, sa panahon ng mga taon ng pagsasama, ito ay naging tirahan ng pamilya. Ayon sa mga batas ng kasal ng estadong ito, ang katotohanan ito ay maaaring isaalang-alang para sa paghati ng ari-arian. Pinutol ko siya sa isang matalas na boses, hindi nagbibigay sa kanya ng puwang upang magpatuloy. Ginang Juliana, napakalinaw ng batas. Ang karaniwang tirahan ay hindi nagbabago sa karapatan ng pag-aari sa isang ari-arian na nakuha bago ang kasal.
Ang bahay na ito ay ang hindi magagalaw na asset ng aking anak. Ang kapaligiran sa silid ay lalo pang naging mas matindi. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at naramdaman ko ang init ng kanyang panginginig. Tiningnan ko siya, at sa kanyang mga mata, ang kislap ng pag-asa ay sumikat muli na para bang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naniwala siya na maaari kaming manalo. Ngunit alam ko na ang mga papel ng ari-arian ay ang unang hakbang lamang. Hindi ko sila binigyan ng oras upang mag-react, at inilunsad ko ang pangalawang patunay, isang maliit na VFP drive na naglalaman ng isang bagay na may kakayahang kalugin ang buong pagsubok. Kagalang-galang, sabi ko sa isang kalmado ngunit matalas na boses, gusto kong ipakita ang isang pag-record na ginawa sa gabi bago ang unang pagdinig. Ibinigay ko ang ESB sa clerk, at nang magsimulang mag-play ang pag-record, ang buong silid ay natahimik. Narinig ang boses ni Jasmine, malakas, matalas, at malupit. Sarah, makinig ka ng mabuti. Bukas sa korte, kung magtanong ang hukom, kailangan mong sabihin na hindi na kayang alagaan ka ng iyong tatay. Kailangan mong sabihin na ayaw mong makasama ang isang taong may sakit. Naiintindihan mo? Pagkatapos ay narinig ang pag-iyak ni Sarah. Pero ayaw kong magsinungaling, mamahal na mahal ko si tatay. Pagkatapos ay tumigas ang boses ni Jasmine ng walang awa. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, mawawala sa atin ang lahat. Gusto mo bang mamuhay ng miserable, kasama ang lola mong mahirap at ang tatay mong lumpo? Ang silid ay nagyelo. Lahat ng mga mata sa pagitan ng pagtataka at pagkagalit ay nakapako kay Jasmine. Tumalon siya, malawak ang kanyang mga mata, sumisigaw, iyan ay huwad. Ginawa niya ang lahat upang siraan ako. Ngunit nanginginig ang kanyang boses, at nakita ko si Juliana na naglagay ng kamay sa kanyang balikat, hiniling sa kanya na tumahimik. Itinaas ni Hukom Martinez ang kanyang kamay at nag-utos, order sa korte. Gusto kong marinig mula sa direktang saksi. Tawagin ang bata na si Sarah Villaflor sa stand. Pumasok si Sarah nang may nag-aalangan ng mga hakbang, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, ngunit malinis at malinaw. Sa pagkakita sa kanya, nasira ang aking puso. Siya ay 8 taong gulang pa lamang, at kailangan na niyang tumayo sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Yumuko si Jasmine, ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng pressure. Sarah, sabihin mo sa lahat na gusto mong makasama ako, hindi ba? Ang buong silid ay nagpipigil ng hininga, naghihintay ng kanyang sagot. Inangat ni Sarah ang kanyang mukha na puno ng luha. Tumingin siya ng direkta kay Hukom Martinez, at sa isang malinaw at determinado na boses, kahit na nanginginig sa emosyon, sinabi niya, mahal ko ang aking tatay. Hindi ako magsisinungaling. Gusto kong makasama ang aking tatay at ang aking lola. Sumabog ang silid. Mayroong mga bulungan at sa gitna nila ang ilang maingat na palakpakan mula sa mga estranghero. Si Miguel ay umiyak, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga balikat ay nanginginig na para bang isang mabigat na bigat ang sa wakas ay inalis. Tumakbo si Sarah sa aming mga bisig, mahigpit kaming niyakap, ang kanyang mga luha ay bumasa sa aking mga damit. Lola, tatay, mananatili ako sa inyo. Humikbi siya sa isang sirang boses na hinaluan ng kaluwagan at kagalakan. Niyakap ko sila ng buong lakas, naramdaman ang init ng 2 taong pinakamamahal ko. Tumulo ang mga luha sa aking mukha, ngunit hindi sila ng sakit. Sila ay ng kaligayahan, ng kaluwagan, ng pag-alam na ligtas ang aming pamilya. Tumalon si Jasmine, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, sumisigaw ng walang kontrol, hindi ito patas. Mag-aapela ako. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw, ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya. Inilagay ni Juliana ang isang kamay sa kanyang balikat at bumulong, walang silbi, Jasmine. Natalo na tayo. Kumuha siya ng ilang nag-aalangan na hakbang na parabang ang kanyang lakas ay tuluyang umalis sa kanya. Tumayo ang kanyang pamilya ng tahimik, nakayuko ang kanilang mga ulo, at umalis sa silid ng hindi naglalakas loob na harapin ang mapanghamak na tingin sa paligid nila. Tiningnan ko silang umalis ng walang naramdamang gram ng kasiyahan. Naramdaman ko lamang ang kalungkutan. Kalungkutan para kay Jasmine, na minsan ay ang aking manugang, bahagi ng aming pamilya, ngunit na pumili ng landas ng pagtataksil at ambisyon. Pagkaraan ng ilang araw, narinig ko ang mga kapitbahay na nagsasabi na si William Ramos, ang real estate mogul sa likod ni Jasmine,
ay pinutol ang lahat ng komunikasyon sa kanya sa sandaling nalaman niya na natalo siya sa kaso. Hindi na niya siya sinundo o binayaran ang kanyang marangyang mga bill. Kinailangan ni Jasmine na mamuhay ng mag-isa sa isang inuupahan, sira-sirang apartment sa labas, tinuturo at tinatanggihan ng lahat. Isang umaga, si Aling Tasing, ang tindera sa palengke, ay bumulong sa akin. Loida, nakita ko siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan siya nagpunta, na para bang gusto niyang tumakas mula sa lahat. Tumango ako, walang sinabi. Ngunit sa kaibuturan, nais ko lamang na makahanap si Jasmine ng isang bagong landas, bagaman alam ko na kailangan niyang mamuhay sa kung ano ang kanyang sanhi. Samantala, kami, si Miguel, Sara, at ako, ay nagsimula ng isang bagong buhay sa ilalim ng bubong na mahal namin. Ibinigay ko ang aking oras sa pagdadala kay Miguel sa kanyang rehabilitation therapist, pinapanood siyang dahan-dahang bawiin ang kanyang tiwala sa sarili. Sa simula, nahihiya pa rin siya, ngunit sa tuwing tatakbo si Sara sa kanya, niyakap siya, at sumigaw, "Tatay, ikaw ang aking superhero." Nakikita ko ang mga mata ni Miguel na lumiwanag na parabang ang isang kislap ng pag-asa ay muling sumisindi. Tinulungan ko si Sara sa kanyang mga takdang aralin. Nag-drawing kami ng mga makulay na larawan ng magkasama, at tuwing gabi, ang kusina ay napuno ng aroma ng mga pagkaing inihanda ko. Ang mga pagkain ng pamilya, na minsan ay natatakpan ni Jasmine, ngayon ay puno ng tawa. Nagkukwento si Sara mula sa paaralan. Tinutukso siya ni Miguel ng mapaglaro, at upo lang ako roon, pinapanood ang dalawang taong pinakamamahal ko ng may mainit na puso, na parabang walang bagyo na dumaan. Isang maaraw na hapon, nakita ko si Sara na lihim na kinuha ang aking lumang high heels mula sa aparador, isinuot ang mga ito, at naglakad ng hindi matatag, nagpupose na parang isang abogado. "Lola, kapag lumaki ako, magiging kasing galing ako sa iyo," sigaw niya, at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Si Miguel, nakaupo sa upuan sa beranda, pinanood siya ng may mga mata na puno ng kaligayahan at muling pagsilang. Umupo ako sa tabi ng aking anak at apo, nakatingin sa puno ng orange na puno ng prutas sa hardin at bumulong. Ang hustisya minsan ay natutulog, ngunit hindi ito namamatay. Naghihintay lang ito ng matatapang na puso upang gisingin ito. Kinuha ni Miguel ang aking kamay, ang kanyang boses ay nasasakal. "Ma, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Salamat sa lahat." Ngumiti ako at marahang hinawakan ang kamay ng aking anak. "Ginawa ko lang ang gagawin ng sinumang ina," sagot ko. Kahit nasa loob alam ko na ginawa ko ng higit pa. Nakipaglaban ako hindi lamang para kay Miguel at Sara, kundi para sa aking sarili, para sa pangako na ginawa ko sa pinakamadilim na mga araw na hindi ko kailanman papayagan na yapakan ang hustisya. Ang mga kampana ng simbahan sa kalapit na plaza ay nagsimulang tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay malinaw, matahimik, na parang isang basbas para sa aming pamilya. Tumingin ako sa asul na langit ng Maynila na maisikat ng araw na sumisikat sa mga sanga ng puno. Pagkatapos ng bagyo, natagpuan namin ang kapayapaan. Ang bahay na ito, na minsan ay ang sentro ng labanan, ngayon ay isang tunay na tahanan. Ang lugar kung saan binabawi ni Miguel ang kanyang lakas, kung saan lumalaki si Sara, napapalibutan ng pag-ibig, at kung saan ako, si Loida Villaflor, alam ko na natupad ko ang aking pangako sa aking anak at apo. Nanatili ako roon sa tabi ng mga pinakamamahal ko. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko na ang aking puso ay tunay na nasa kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, napagtanto ko na ang buhay ay maaaring kumuha ng maraming bagay mula sa atin. Ang ating kalusugan, ang ating tiwala, maging ang mga relasyon na tila pinakamalakas. Ngunit mayroong isang bagay na walang sinuman ang makakakuha mula sa atin. Ang katotohanan at pag-ibig. Sila ang naging liwanag na gumabay sa akin, nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang harapin ang pagtataksil at kawalang katarungan. Gusto kong maunawaan ng lahat na sa buhay ay laging may mga sandali kung saan tayo ay sinusubok sa ating mga limitasyon. Ngunit kung pananatilihin natin ang pananampalataya at hindi natin yuyuko ang ating mga ulo sa mga kasinungalingan, sa huli ay magsasalita ang hustisya. At pinakamahalaga, ang pamilya ang pinakadakilang lakas upang malampasan ang anumang bagyo. Ang kwento na narinig mo ay nagkaroon ng mga pangalan at lugar na binago upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong kasangkot. Hindi namin ito sinasabi upang hatulan,
kundi sa pag-asa na makikinig ang isang tao at hihinto upang mag-isip. Gaano karaming mga ina ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Nagtataka talaga ako, kung ikaw ay nasa aking lugar, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manatiling tahimik upang mapanatili ang kapayapaan o maglakas loob kang harapin ang lahat upang mabawi ang iyong boses? Gusto kong malaman ang iyong opinyon dahil ang bawat kwento ay maaaring maging isang kandila na nagbibigay liwanag sa daan para sa iba. Palaging nagbabasbas ang Diyos at sigurado ako na ang lakas ng loob ang magdadala sa atin sa mas mahusay na mga araw. Sa ngayon sa end screen, iiwan ko ang dalawa sa pinakamamahal na kwento mula sa channel. Kumbinsido ako na magugulat ka. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa sandaling ito.